Hey, what's up guys? Ito na yung ating D40 Toyota 2KD. Ayan, bubuhin na natin guys. Sa video na to, sinisir ko sa inyo ang pagbuo ko ng makina na ito. Ilagay tayo ng konting oil sa pagsisiting ng kanyang crankshaft. At ito na, lagay na natin kaagad, wala nang intro-intro. Konting oil din doon sa may bandang likuran niya. At ito yung kanyang main bearing cap. At nandyan na yung bearing niya. Lagyan ng coating oil. Yan. Yan ang may seating tayo dyan sa mga main bearing niya. Lahat ng bearing niya. Ganyan. Yan, ikalapit natin yung cam. Yung slot na yun. Yan. At saka yung sa main cap slot. Yan. Kailangan magkasalubong sila, no? Yan yung pinaka niya, arrangement, seating. Yan, salpak na kagad, dire-diretso. Sa ganun din dun sa pangalawang main cap nya, main bearing cap, pangatlo. Ayan, ganun din ang seating lahat, no? Kasalubong yung mga slot ng ating mga main bearings. Lagyan natin lahat ng oil, no? Kunting oil lang ilagay natin. Yan. Ngayon, dito naman tayo sa ating thrust washer. Sa pag-sitting ng thrust washer, tingnan nyo kung paano. Ito sa aking ano lang, no? Base lang dun sa aking mga experience. O yan yung thrust washer natin. Kung mapapansin natin, mayroon siyang parang kanal. At yun ay ipapaharap natin sa may bandang labas, no? Sa labas ng journal natin. Ayan. At saka konting slide paloob. Ayun na yun. Ganun din sa kabila. Tandaan yung kanyang kanal ay nakaharap sa may bandang labas. Ayan. Slide. Tapos. At saka maglagay tayo ng konting langis dito sa kanyang main cap para dumikit konti yung ating ng ating lower thrust washer. Ganun yung forma niya, yung kanal nakaharap sa may labas. Yun. Kasi pag nabaliktad yan, maaaring dumidikit ang ating crankshaft. Saka yun, higpit na tayo. Unang higpit. Okay, step 1. Nakasit ang ating torque wrench ng 39 Nm NM. 29 pound-feet. Yan yung ating tight sequence, no? Tapos kailangan lahat ng tornilyo ay pantay na pagkakahigpit ng gano'n. Ngayon dadagdagan natin siya ng mga 90 degrees, no? Yan, so yun ang ating second step. Mamaya kasabay ng ating connecting rod ay ang ating third step na paghigpit yan sa main cap. Pwede ring markahan nyo yung mga tornilyo para sigurado. Sa akin ganito, tinatsansa ko na lang yung inaunti-unti ko lang siya hanggang umabot siya ng 90 degrees. Ito sa ating ring gap, no? Clearance. Yan yung ating clearance ng ating piston ring, no? Sa ating liner. Ayan. Pasok na pasok. I-install na natin sa kanyang piston at piston ring. Una ang kanyang oil ring expander. Ganyan yung forma niya. Yung bugtungan kailangan naka 180 degrees mula sa kanyang ring. Yung oil ring niya guys, no, walang marker, kaya kailangan kahit nagpabaliktad ang posisyon pwede lang kasi wala siyang marker. Smooth siya. Yung kanyang second ring may marker siya. Yung marker kailangan siya nakatap, nakaharap sa top yung marker ng kanyang piston. Pasok na siya.
siya mabalik. At saka ganon din sa ating top ring. Yan yung ating top ring, may marka rin siya. Yung marka kailangan nakaharap dito sa taas, no? Nakaharap sa top yung marka ng kanyang mga piston ring. Ayan. Ganon pares lahat yung apat na piston. Ikot-ikutin, smooth na siya. So okay na siya, ready na ang ating piston, no? So ngayon ikakabit na natin siya. Ang arrangement ng ating piston ring is triangular pattern tayo. Lagyan ng bagyang oil yung ating connecting rod bearing, no? Saka yun ipapasok na natin dun sa ating liner. Lagyan din ng bagyang oil, lubricate yung ating piston rings. At saka i-arrange natin dun sa sinasabi kong kaninang triangular pattern. Sa piston na yan, may nakamarkang number 1. At doon natin itapat yung ating top ring, no? At saka 120 degrees ang ating second ring naman doon. Another 120 degrees, doon din ang ating tap sa ating wheel ring. Ito yung front mark natin, no? At saka yung arrow sa piston facing front. Yun, salpak na agad. I-arrange din sa parehong posisyon, no? Triangular 120 degrees ang tatlong piston ring. Kasama na dyan yung ating oil ring. Tapos ikutin, pakiramdaman kung may tumitigas o smooth pa siya. Yan, okay na. Ngayon, proceed na tayo sa ating piston number 2. Ganun pa rin ang posisyon nila lahat, no? Kailangan pare-parehas yung pagka-arrange ng ating piston ring. At saka yung pagkakabit natin is padahan-dahan lang. Baka mabali yung ating piston ring, no? Kaya saglit dito, ipapakita ko sa inyo yung sinasabi kong may number 1 sa makina na ito. Yan yung number 1. Nakaharap ang ating top ring, no? Tapos 120 degrees. Doon naman yung ating second ring, no? Tapos doon naman 120 degrees. Doon naman yung ating oil ring. Ngayon, yun yung arrangement natin. Kaya tuloy tayo, saksak natin para matapos na. Kabit natin yung ating cap. Saka pagkatapos ng lahat ng piston, ikutin na natin yung ating crankshaft, no? Ayan, smooth na siya. Kaya tuloy tayo. Position natin yung ating makina para paghigpit ng ating connecting rod at itutuloy natin yung higpit ng ating main bearing kanina. So, connecting rod bearing natin, no? Ihigitan na natin kanina ng 29 mm. Ngayon, dadagdagan na lang natin siya ng 90 degrees. So, dalawang higpit natin sa tag 45 degree angle. Another 45 degree angle. Yun yung final. So, 29 mm plus 90 degrees. So, balik tayo dito sa third step ng ating main bearing. Dagdagan natin about 90 degrees doon sa lahat ng tornilyo. At yun na yung final. Ito guys, paunti-unti lang, no? Hanggang ayan. At ito na yung natin, final. So, pag may tornilyo na hindi makakaya sa specifications, kailangan palitan. Hindi kasi natin pwedeng biglayin siya kasi ma-stress yung ating tornilyo. Kaya paunti-unti tayo hanggang sa final na. So, umabot din siya ng 90 degrees lahat. Mula sa ating initial torque kanina. Then, ikutin na ating crankshaft, pakiramdaman, smooth siya. Susunod na natin yung ating wheel seal retainer, rear side. Wala tayong bagong gasket yan, kaya lagyan natin ng silicone. Dito i-ready na natin yung ating suction port, no, sa wheel.
ilagay ang kanyang mga tornilyo at ihigpitan lang ng tama, no? At dito isusunod na natin ang kanyang rear plate spacer. Automatic, sinunod na natin kaagad yung flywheel. At dito piniprepare natin yung kanyang gasket, no? Sa kanyang timing gear keys. Lagyan lang natin ng konting sealant para hindi siya mahulog. Ayun na. At dito na, isasalpak na natin kagad. Konting pitik-pitik lang ng martilyo, no? Para pumasok yung kanyang dowel. At dito sinusunod na natin kagad yung kanyang crankshaft timing gear o crankshaft sprocket na tapat sa timing mark 1 yan sa kanyang oil pump sprocket gear. Sundot-sundutin lang ng bahagya ng martilyo, no? Kasi may konting katigasan. Susunod natin kagad yung kanyang idler gear saka yung sub gear, no? Buo na yan silang dalawa. Ikutin hanggang pumapasok yung kanyang dalawang tornilyo. Yan. Sunod kagad natin yung kanyang fuel pump gear, no? Timing gear sa fuel pump. Naka-timing lahat yan, guys. At dito ang kanyang lahat ng mga timing marks, no? Sa timing gear niya. Yan, kung makikita nyo, nasa number 4. Sunod sa kabila naman, sa number 5 siya sa kabila. Yun ang mahalaga, no? Dito naman sa kanyang kabila sa oil pump, nakatapat din sa number 1. Ito naman ang kanyang timing belt gear sprocket. Kabit na natin. Yan, fast forward. Higpitan lang ng tama. Meron tayong specifications niyan. So, lagay ko na lang sa description itong ating video. Tingnan nyo na lang. Dito inipitan na natin ang ating timing cover. At kasunod yan ang kanyang valve pump, tube pump sa kanyang hydro pump, no? Sa brake. Sunod natin kagad yung kanyang crankshaft pulley. Ganon din ang kanyang center bolt at saka yung kanyang washer. Dito nakatapat na ang kanyang timing sa kanyang mga pulley sa injection pump. At dito na tayo sa kanyang crankcase o oil pan. At yun, pinatayo na natin yung ating binuong makina. Ngayon, preparasyon natin para sa kanyang cylinder head. Ayan, masimasin lang natin, no? Konting langis lang. At lagay na kagad natin yung ating cylinder head gasket. Siyempre, ito na yung ating cylinder head. Ayan. Kunting dahan-dahan lang. Habang hinihintay pa natin yung cylinder head bolt natin na pinapalinis natin, so kabit muna natin yung kanyang oil cooler module. Ayan.
dito ay nilagay na natin yung kanyang cylinder head bolt pa isa-isa. Dalawang klase yung cylinder head bolt niya guys, no? May maiksi, may medyo mahaba. Sa 110mm ang haba. Ang isa 167mm. Mas mahaba. At yan, higpitan muna natin, no? Lalapat muna natin lahat ng cylinder head bolt. Kailangan pagkamdaman ng napantay yung ating pagpihit yan sa kamay muna. At dito, ginamitan na natin siya ng torque wrench. Sinsit natin ng 63 pound-feet, no? O 85 Nm. Ito yung unang step, no? Sa paghigpit ng ating cylinder. So kailangan talaga madaanan natin lahat ng tornilyo niya sa torque natin para hantay silang lahat. Yan ang ating initial tight. At ito ang ating second step. So, iitin natin ng about 90 degrees. About isang tornilyo. So, maganda guys kung mamarkahan nyo. Yan kasi hindi lang makikita sa video. May tanda yan ng tornilyo natin. Lahat ng tornilyo. Ganun din ang proseso niya. About 90 degrees. So, matigas-tigas na siya. At konti na lang ay maiikot na natin lahat ng tornilyo. Okay, next step tayo. Kailangan double check natin palagi, no? Kung lahat ba talaga ay nahihigpitan natin. Lahat ba talaga ay naigalaw natin ng 90 degrees. Yan kasi na-review ko kasi may iba kasi na hindi ko kinaya kaya pinagdagan ko ng konti para talagang magiging 90 degrees siya lahat. At ito na yung ating final. Dadagdagan ko natin siya ng 30 degrees na yung pihit. Lahat ng tornilyo. Pagkatapos niyan, okay na yung cylinder natin. Yan na yung pinaka-final, no? Yung ibang tornilyong sumusuko dyan, bibilhan ng bago, papalitan. Ito yung ating 3 steps, no? Una, 85 Nm o 63 pound-feet plus 120 degrees turn sa lahat ng tornilyo. Kung susundin talaga natin yung specifications niya dun sa manufacturer, talagang hindi makakaya ng ating tornilyo kasi luma na yung ating mga tornilyo. Kaya medyo binawasan na lang natin kasi kung sa specifications ang susundin natin, pagkatapos nung 85 Nm ay magdagdag ng 90 degrees, about quarter turn angle. Tapos dadagdagan ulit ng another 90 degrees. So, bali dalawang beses sa 90 degrees kung sa specifications talaga. Siyempre, bago lahat ng tornilyo doon. At dito naman tayo sa ating water pump. Ayan, basket. Ito yung silicone. Higpitan lang mga tama, no? Kasi maliliit lang yan, 10mm. At dito ay prepare natin yung ating camshaft. Lagyan muna natin ng langis. Kabitan natin kagad camshaft. Ayan, may timing mark siya guys. Marka
umpisahan natin yun. Tapos lagay na kagad natin yung kanyang mga tapos siya tapos kasunod ng ating camshaft seal. Pitik-pitikin lang ganun kasimple. Ito naman ang kanyang timing belt cover. Yan, huwag makalimutan na ilagay yung mga tornilyo niya. Kasunod naman ang kanyang tensioner bearing sa kanyang timing belt. Dito na tayo sa ating camshaft timing gear sprocket, no? Lagay kagad natin ang kanyang center bolt. Natutok din natin yan, no? 98 mm. At dito na ang kanyang timing belt. Ayan, ganyan ang pagkabit, no? Sa timing belt niya. Sa taas, kailangan nakasit sa mga timing marks yan guys, bago ikabit ang timing belt. Kasi delikado yan pag tumalon sa ngipin, mababali yung ating barbula. Ikutin talaga ng maraming bisis ang makina kung wala bang tumutukod wala ng ganyan. So okay na siya. Tinapat ko lang uli sa kanyang top dead center. Kagad natin yung isa pang tensioner niya sa may alternator at saka yung kanyang idler. Ayan, konti na lang is nabubuo na talaga itong makina na ito at masubukan. Ngayon kapit na natin yung kanyang injector. So kailangan bago yung mga washer natin dyan at saka rubber. Kasunod kagad yan ang kanyang mga injector holder. So, tapos natin ang kanyang leakage pipe o return pipe. So, kailangan bago yung mga washer natin dyan, no? Hanggat maaari. Kasi delikado yan pag nagli-leakage. Kasi mahalo yung ating diesel sa langis. Ito na ang ating valve cover. So konti-konti na lang talaga matatapos na. Kabit kagad natin yung kanyang injector seal, no? Saka higpitan natin ang kanyang glue plugs. Tuloy tayo, kapit natin yung kanyang foam rail.
monofold, no? Kasama ang kanyang proper body. Tapos ang kanyang high pressure fuel lines. Sunod na kagad natin ang kanyang timing cover. So talagang nabuo na natin yung makina, guys. Okay, ito na yan. Pasensya na kung may mga parte dito na ginagawa natin na hindi nahagip sa ating camera. Abangan nyo na lang ang update nito sa susunod nating videos. Maraming salamat sa panonood, guys.